Ang bagong Pilipinas himno o awitin ay nababatikos ito ng mga guro at mga artist. Ito ay isang bagong direktiba sa pag-utos sa pag-awit ng bagong himno ng lupang hinirang. Ang layunin nito ay upang imulat o isang panlilinlang sa ating mga Pilipino para lang sabihin na ang gobyerno natin ngayon ay nasa tamang landas. Pero sa likod nito ay upang pagtakpan ang mga bulok na mga pamamalakad at sistema. Ito isang panlilinlang at ililigaw ang taong bayan sa totoong sitwasyon ng mga Pilipino ngayon. At upang mapagtakpan ang isyo o pilit na patayin ang mainit na isyo na kinasasangkutan ng Pangulo natin patungkol sa droga or pedialytics. Ito rin ay ginamit ng kanyang yumaong ama upang pilit na pabanguhin ang kanyang pamumuno noon at itago ang kanyang pandarambong. Magkasing tulad din sila ng kanyang ama na pilit itago o pagtakpan ang malawakang kahirapan ng mga taong bayan at wala itong interes upang itaguyod ang mamamayang Pilipino sa kahirapan. Sa halip na pabanguhin ang administrasyon ay dapat maghanap ng solusyon. Mahigpit din itong tinututulan ng ACT, Alliance of Concerned Teachers, Educators for Nationalism and Democracy, Teachers Dignity Coalition or TDC, ang utos ng Pangulo para sa ahensya ng gobyerno at pampublikong paaralan na umawit at bigkasin ang pangako at himno na ang layunin ubatay sa pagbabrand ng kanyang pamumuno bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas na hindi naman tugma ayon sa mga nakikitang performances ng Pangulo. And take note, ito'y kinuwestiyon ni Content ang legalidad ng memorandum. And it says, ito ay lumabag sa Republic Act No. 8491, ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Yari na. So ito guys, before the flag ceremony started, tignan natin ang kilos ni Madam Lisa Marcos. So nag-break siya para suminga at tumalikod ito pero ang nakaharap niya nang nakatalikod siya ay ang mga sundalo. Kaya siguro nahiya dahil sisinga siya and then yung pinamunas niyang hangki sa pagsinga ayun na rin ang pinahid niya sa mukha niya. So New York talaga siya, no? Kakaibang first lady to. Pagbabago raw, meron kaya sa kanyang administrasyon? Within 2 years niyang panunungkulan, meron ba kayong nakita? Kinakailangan pero wala kayong ginawa, lalong-lalo na sa presyo ng bigas. As what you had promised. Anong klaseng pagtulong-tulong o magtulong-tulong yan? Ikayo-kayo lang tatlo ni Romualdez, ang iyong asawa at ikaw. At tinatanggal mo yung mga kaalyado mo na dating supporter mo. Pagmamahal, meron ba na hanggang ngayon patay ang mga Pilipino sa presyo ng mga bilihin? At wala kang proyekto ngayon na ginawa? Puro biyahe, pag-aksaya ng pera sa taong bayan. Kaya paano mo paunlarin ang bansang Pilipinas mong mahal? So dito, everybody's are not paying attention. Ang bagong himno ay walang words of encouragement unlike before, the old one. And makikita mo dito, may nagchichismisan, may nagtatawanan, lumilingon dahil hindi nila nagustuhan ang bagong himno at kung saan pa ito lumilingon. In general, ay hindi karispe-respeto ang bagong himno. So paano natin ipagmalaki ang ganitong klaseng administrasyon? Itong bagong himno pa lang ay sinasayawan na lang dahil pilit nilang ikinukubli ang mga bulok sa kanilang pamumuno. Ito ay isang pagkukunwari kahit gutom na ang taong bayan.
Pagbabago raw, even ang pagmumukha niya, hindi maipinta-pinta ang kabulukan ng kanyang pamumuno. Kaya ito'y isang napakalungkot na damdamin para sa mga Pilipino. Dapat kaming mga Pilipino ang magtanong, ano yung inuuna nyo? Ang pamumulitika, ang going to the party, and paglalakbay sa iba't ibang bansa? Kayo ang dapat tanungin dyan. At anong mga aksyon yung ginawa upang umunlad ang bansang Pilipinas? Wala! Puro panluloko, pambubudol ang ginawa nyo. Kaya nakakahiya i-represent ang bagong himno nyo. May tagumpay ba sa iyong pamumuno na dapat ipagmalaki ng mga Pilipino? Nakakahiya itong administrasyon ni Marcos na pilit sabihin sa taong bayan na matagumpay ang kanyang pamumuno, na until now ay hindi pa rin natupad ang kanyang mga pangako at walang pagbabago sa bansang Pilipinas. Lahat ng ito ay isang pambubola lamang sa mga mamamayang Pilipino. At wala naman akong narinig sa recognition para sa ating mga manlalaro o may mga talento. Pero sa kanyang pamumuno, wala talaga tayong makitang husay, lakas at kagandahan. Paano maging maaliwalas ang buhay ng Pilipino ngayon sa pamumuno mo? Puro mahal ang bilihin at nagkawatak-watak na ang Pilipino ngayon due to your failure of administration at walang interes o puso sa mamamayang Pilipino. At may magandang bukas pa kaya ang mga kabataan Pilipino if maaprubahan ang People's Initiative nyo? Aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Anong merong kultura tayo ngayon? Nawala na yata, di ba? Dahil sa pamumuno mo, yung pagmamahal, yung magiging matapat ka na hindi namin makikita sa iyong pamumuno. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Paano maging instrumento ang isang tao kung hindi naman magaling ang namumuno at walang kapayapaan din sa kanyang pamumuno? Sa West Philippines sila ang ginawa niya is to ignite the situation dahil sa pagiging tuta niya sa US. Kahit gaano pa kagaling ang mga mamamayang Pilipino, kung ang namumuno ay may lason ang utak. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan. A useless phrase dahil sa kanyang pamumuno nga hindi nga nagkakaisa, nagkawatak-watak na ang unity. Dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami. Naintindihan kaya niya ang mga sinasabi niya dito sa kanyang bagong himno? Ikaw nga makasarili, kaya nagkawatak-watak ang Pilipino ngayon sa pagiging diktador mo. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.
At dahil sa bagong himno na ito ay nagkaroon ng isang grupo cited the legal arguments at niraise ito by former FEU Luz Coldin na si Mel Santa Maria ng FEU. At sinabing sa batas ng flag law ay hindi otorisado ang kasalukuyang Pangulo upang gumawa ng bagong lupang hinirang o ang pangako o kung dagdagan man ito. Ito ay makikita sa kanyang post sa Twitter ni Attorney Mel Santa Maria at hindi ito pinalabas ng mainstream media, take note. At ito'y tinututulan din ng ibang mambabatas nating senador na si Senator Chis Escudero na ang kanyang ama ang may author dito sa flag law. At sinangayunan din si Senator Chis Escudero ni Senate Minority Leader na si Pimentel at Senator J.V. Ejercito ang pagpapakilala ng bagong Pilipinas na himno at pangako ay tila pumukaw sa madilim na kabanatang ito sa ating kasaysayan at nagdulot ng pagdurusa. The government should do an action that would benefit in every Filipino at huwag unahin ang pansariling interes lamang, ang pagpapayaman.